Hi guys! So, nagnap lang kami and nandito kami sa room nagpapa-aircon. Ayan, si Aileen. Sasayawan daw niya tayo ng... Anong sasayawin mo? Lie down! No, it's like this. Hapon ka nun. 5:45 na guys, pero ang init pa rin, as in, yung tirik ng araw talaga, sobrang init. Kaya, parang akala mo tanghaling tapat pa. So, magko-5:45 na and magluluto na ako ng kanin para maaga rin kaming mag-dinner ngayon kasi hindi na ako mag-i-snack and gusto rin ni mamang mag-sardinas kami ngayon. And bali dalawa kaming nagka-crave ng sardinas kaya mamaya magluluto na lang ng sardinas, sasaing na ako ngayon. So, may balikbayan pala kaming relatives and yung mga naliitan ng anak niya is binigay niya kay Aileen, kaya ayan. And magaganda rin yung tela niya. Pero yung iba kasi medyo makakapal kasi sa ibang bansa. And ito pa guys, ito medyo malaki sa kanya pero okay lang naman. Ayan, may mga tatak sila. And kailangan pang labahan. Meron din pala mga bago dito. And yung mga nandito is gift niya nung birthday niya. So, yan. Naayusin ko yan ngayon. So, yan guys. Galing kami sa school and nag-exam lang si Aiden para sa grade 1. So, magi-grade 1 na kasi siya. And mga basic information lang naman yung mga tinatanong, like yung pangalan nila, address, age, kung alam niya yung name ng parents. Very important yung alam ng bata yung pangalan ng both parents. Kasi at least kapag may nangyari hindi maganda, like yung nawala sila, is alam nila kung saan sila nakatira and ang mga pangalan ng parents nila. So, yun. And pinagsulat din pala sila ng pangalan, then kung kaya nilang mag-spell or magbasa ng mga letters. So, yun. Okay naman yung naging result. So, ngayon is nagluto na kami ng lunch. So, pulang muna ako kasi kakatapos ko lang magligpit dito sa bahay. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. So, yan yung status ngayon nung sa labas ng bahay namin. Madaming mga halaman. Nag-order ng paso yung kapatid ko. And naglagay din kami ng mga tinanim naming gulay dyan. And next naman, eto, gumawa si daddy ng upuan para pag-uupuan kami dyan or relaxation part dito sa may labas ng bahay. And ayan pa yung mga ibang ginawang garden ni mama. Parang nilandscape niya yung part na yun. So, si daddy naman na yung gagawa nung sangkap niya. So, ihahalo niya doon.
Unahin niyo yung sibuyas and then next is yung kalamansi. May paminta ba tayo? So, lalagyan din niya yan ng paminta. Okay, almost done. Sobrang bango. Nilagyan mo ng paminta, hindi pa? Okay. And then, okay guys, so life update lang tayo and what happened in July. So ano yung mga ganap namin noong July. So kung nakita nyo dun sa last clip is nagbiyahe kami puntang Manila. And i-explain ko lang kasi actually pina-check namin si Aiden sa specialist kung talagang may autism siya. So, kami kasi, napapansin na namin dati, especially si mama, napapansin na niya dati na parang, yun nga may autism siya. And, nagka-idea si mama doon kasi may napanood siya sa TV. Hindi ko alam kung ano yung dati niya napanood doon na yung mga signs and kung ano yung mga red flag para ma-consider mong autism yung isang bata. And then, habang lumalaki siya, medyo nagbabago-bago yung attitude niya, yung mga klase ng, ano niya, parang yung mga hilig niya, gano'n, and yung mga activities. Kaya, ang nangyayari is, parang nagdadalawang isip kami kung ipapacheck namin o hindi. Kasi minsan parang hindi naman siya autism, minsan parang oo. So, yun, nung nag-aral na siya ng kinder, parang, yun, sabi nung teacher niya is, mas okay nga daw na ipacheck sa specialist. So, that time kasi guys, is medyo nahirapan kaming maghanap kung saan ba kami magpapa-check up. So, nagtanong-tanong din kami and then inayos namin yung schedule. Tapos, yun, nung may mga nakausap na kami and final na doon na magpapa-check up is yun, inayos ko na yung schedule ko sa work, nag-leave na ako, and yun. So, ang result guys is, oo, meron siyang autism, pero nung tinest siya is mild lang, kumbaga nasa level 3 lang daw siya. So, medyo gumaan yung loob ko nung sinabi niya parang may sense of danger siya. So, alam niya kung ano yung medyo nakakadisgrasya, ganun. So, okay naman. So, hindi na kami nabigla nung sinabi niyang, yun nga, kailangan namin siyang ipa-therapy kasi daw, yung mga kagaya niya is, pwede naman someday maging independent, basta ipa-therapy lang daw siya. So, ngayon, nakahanap naman na kami kung saan namin siya ipapa-therapy. Kaso, yun, kailangan pa namin mag-antay ng slot kasi medyo puno daw. And, yun, at least, medyo may mga plans na kami para ma-develop pa rin siya and someday maging independent na rin. So, sa mga moms na awesome moms, so yung may mga anak din na autism, so let's build a community. So, tulungan natin yung isa't isa and
actually, parang para sa amin, yung anak namin is perfect siya. So, blessing siya sa amin. Hindi namin siya tinitingnan as ganon talaga. So, tinitreat pa rin namin siya as parang kagaya nung dati kung paano namin i-treat yung mga pamangkin din namin. So, nililevel lang din namin sa kanya. And kahit papano is okay naman siya, guys. Hindi naman siya ganun kahirap kausapin. Kasi nakakaintindi din siya. Actually, minsan nga na uutusan namin siya dito sa bahay. So, yun. Someday, alam namin magiging independent din siya. So, pray lang talaga kami. So, ayun guys. And, sana, matuloy-tuloy ko na rin yung pag-vlog. Kasi medyo naiiwanan ko na nga. Kasi nga may mga clips ako dating vlog na na-delete ko. So, napakadami na-delete ko siya. Kasi parang napuno ata yung ko. Hindi na ako masyadong nag-check. So, hindi ko kasi mabubuo yung isang vlog kung wala yun, tsaka wala yung isa. So, ayun, medyo nahirapan ako dun. Pero, sa ngayon is itatry ko na mag-edit everyday. Kung may ma-film na ako is edit na kaagad. So, yun guys, mag-vlog na ako this coming weeks. So, kung ano man yung mga activities namin sa family, kung ano man yung mga balak namin gawin. So, i-vlog ko siya. Kasi, itong channel kong to is actually for parang diary ko siya. So, yun. And sana is medyo naging okay yung story time ko. So, medyo mahaba. Pero, at least makakabuo na naman ako ng isang vlog na i-upload ko. So, guys, thank you for watching and see you guys on my next one. Bye!